Napansin mo ba? Yung mga taong mukhang panatag, kalmado at buo sa sarili, sila rin madalas ang tahimik lang, hindi maingay. Hindi palaging nagkukuwento tungkol sa ginagawa nila, hindi rin palaging nagpo-post tungkol sa nararamdaman nila, pero kahit tahimik sila, ramdam mo ang presensya nila, may lalim, may bigat, may respeto. Hindi nila kailangang ipagsigawan ang kanilang halaga, nakikita at nararamdaman mo ito. Ngayon kasi, normal na ang i-share ang bawat detalye ng buhay online. Lahat gusto ng atensyon, lahat may opinyon, lahat may update, pero may karunungan sa pananahimik at may kapangyarihan sa mga taong marunong manahimik. Hindi lahat ng alam mo, kailangan mong sabihin. Hindi lahat ng nararamdaman mo, kailangan mong ilabas. At lalong hindi lahat ng nangyayari sa'yo, kailangan mong i-post. Sabi ng mga Stoic, ang tunay na lakas hindi maingay, tahimik pero matatag, kalma pero buo. Minsan, mas malakas pa ang pananahimik kaysa sa mahabang paliwanag. Dahil ang katahimikan, hindi kahinaan. Ito'y tanda ng disiplina, karunungan at respeto sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagtatago ng totoo, kundi tungkol sa pili at tamang panahon. Alam mo kung kailan magsalita. At mas mahalaga, alam mo kung kailan manahimik. Kapag pinipili mong huwag agad magbahagi, pinoprotektahan mo ang sarili mo. Pinapangalagaan mo ang kapayapaan ng isipan, ang katahimikan ng puso, at ang dignidad mo bilang tao. Hindi mo hinahayaan ang opinyon ng iba, ang magdikta ng damdamin mo. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 8 bagay na mas mabuting hindi mo basta-basta ibinabahagi. Mga aral mula sa Stoic philosophy na makakatulong sa iyo para mapanatili ang respeto sa sarili at ang tahimik pero matibay na inner peace. Kung gusto mo ng ganitong klaseng karunungan, tapusin mo ang video at mag-comment ng insights mo sa dulo. Tara, simulan na natin. Number 1, pera. Ang yaman na hindi kailangang ipag-ingay. Tahimik ang tunay na mayaman. Hindi niya kailangang ipakita o ipagsigawan ang tagumpay niya. Sabi nga ni Epictetus, ang totoong kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa kakayahang makontento. Hindi mo kailangang maging milyonaryo para masabing matagumpay ka. Ang sukatan ay kung marunong kang magpasalamat sa kung anong meron ka ngayon at kung paano mo ito pinapahalagahan. Pero aminin natin, usapang pera. Isa yan sa pinakasensitibong paksa lalo na habang tumatanda ka. May mga panahon na umaapaw ang biyaya, pero may mga sandali rin na tila kapos ang daloy. Normal yan sa buhay. Kaya ang payo ng mga Stoic, gawing pribado ang usapang pera. Bakit? Dahil kapag nalaman ng ibang tao ang laman ng bulsa mo, malaki man o maliit, nagbabago ang pakikitungo nila sa'yo. Kapag alam nilang may kaya ka, biglang may lalapit, uutang, hihingi ng pabor. Minsan pati kabaitan mo nagiging obligasyon. At kapag hindi mo sila napagbigyan, ikaw pa ang lalabas na masama. Kung kapos ka naman, may ibang manghuhusga agad, tatawagin kang tamad, o iisipin na hindi ka marunong sa pera. Kahit wala silang alam sa tunay mong pinagdaanan, ang hirap, di ba? Pero sabi ng mga Stoic, ang tunay na kahirapan ay hindi kawalan ng pera, kundi kawalan ng kakontentuhan. Ang tunay na yaman, hindi mo makikita sa bank account. Makikita mo sa ugali ng tao, kung paano siya makitungo sa kapwa, kung paano siya magdesisyon sa gitna ng kakulangan, at kung paano niya pinapangalagaan ang dangal niya kahit may pera o wala. Kapag pinili mong gawing tahimik ang tungkol sa finances mo, mas payapa ang isipan mo. Wala kang kailangang patunayan, walang inaasahan sa'yo, at higit sa lahat, nabubuhay ka ayon sa prinsipyo mo, hindi sa paningin ng iba. Tandaan mo, ang may tunay na yaman hindi maingay. Hindi kailangan ng flex, hindi kailangan ng aplos. Ang kailangan lang katahimikan, kahinhinan at kasimplehan. Kaya kung may ipon ka o nagsisimula ka palang muli, wala kang kailangang ipaliwanag. Hindi mo kailangang sabihin, ito lang ang meron ako. Basta marunong kang maghawak ng salapi, hindi maluho, at marunong ka ring tumulong kung kaya mo. Iyon ang yaman na hindi kayang sukatin ng numero. Hindi lahat ng bagay dapat i-share. Hindi lahat ng kwento kailangan i-post. Hindi lahat ng tagumpay kailangan i-anunsyo. Ang kayamanang tahimik ay yaman din. Yung wala kang kaaway, wala kang kainggitan, at ang bawat araw ay ginugugol mo sa kapayapaan. Sa ganitong paraan, doon mo tunay na mararamdaman na ikaw ay talagang mayaman sa puso, sa isip at sa pananaw. Number 2, edad. Higit pa sa isang numero, kapag narinig natin ang salitang edad, madalas simple lang ang dating. Isang numero, isang impormasyon. Pero kung iisipin mong mabuti, mas malalim ang ibig sabihin nito.
sabi ni Marcus Aurelius. Ang kamatayan ay laging nasa tabi natin. Hindi natin alam kung kailan ito darating. Kaya habang narito pa tayo, gamitin natin ang katotohanan iyon bilang gabay kung paano tayo magsalita, kumilos at mag-isip kapag may bagong kakilala. Karaniwan ang tanong, ilang taon ka na? Parang simpleng usapan lang. Pero minsan, dito na nagsisimula ang paglalagay ng label. Mula sa numerong iyon, may bigla ang inaasahan o paghuhusga. Lampas 50, agad iniisip ng ilan, mahina na, laos na, tapos na, wala pa mang ginagawa, parang hinuhusgahan na ang kapasidad mo. Ito ang tinatawag na ageism.